Sa kanyang ginawang pagrerepaso sa lumobo umanong gastusin para sa bagong gusali ng Senado, pinuna ni Senate Committee on Accounts Chair Alan Peter Cayetano ang pamamahala ng Department of Public Works and Highways sa proyekto. Pinag-iisipan din kung itutuloy pa ang Phase 3 ng new Senate building na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ito ang tinutukan ni Mark Salazar. Habang niriripaso ng Senado ang lumobo umanong gastusin para sa pagpapagawa ng bagong tanggapan nito, sinabi ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano na itutuloy ang trabaho sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. Ito yung mismong pagpapatayo ng pinakagusali na may halagang 8.9 billion pesos at ang tinatawag na fit-out o interior na 2.5 billion pesos. Pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yon. Pero may question pa raw sila sa Phase 3. Ayon sa budget overview na inilabas ni Cayetano kanina, may 10.33 billion na aprobadong budget para sa finishing touches, gaya ng security at IT system, safety and management building, pati ng mga furniture at equipment. Sa presyong ito nagulantang ang bagong Senate leadership at yan ang kanilang pinapahold. Kasi initially nga, 'di ba, it was a little bit over 8B for the shell, but lumalabas nga ngayon nandiyan sa memo no yung more than 20 billion now or 23 billion. Wala pa umanong nakikitang anomalya si Cayetano sa puntong ito. Pero sa report ni Cayetano kay Senate President Chis Escudero, kabilang sa pinunan niya ang 833 million pesos na dagdag gastos dahil sa mga hindi nasunod sa plano. May puna rin ang Senate Coordination Team sa kalidad ng trabaho ng Department of Public Works and Highways o DPWH na lihis sa terms of reference. May mga materyales din daw na kahit hindi pa kailangan ay binili na. Tapos yung kailangan ang wala pa. Kaya nadidelay ang proyekto. Tinutulugan din daw ng DPWH ang mga papeles ng proyekto na dagdag sa delay. Kapag hinohold ng Senado ang bayad dahil sa mga puna, maglalabas naman daw ng slowdown order ang DPWH. Kung may budget sa ating General Appropriations Act, let's say 10 billion pa for the new Senate building, pwede ba itong gamitin? Kung nasa budget po, di pwede. Pero dapat ba? So we should not only be talking about what's legal, but also what's moral. Kinontak namin ng DPWH para sa kanilang reaksyon pero hindi sila sumasagot sa tawag at messages. Kabilang sa inirekomenda ni Cayetano ang pagpapatawag ng Senate inquiry para isa-isahin ang mga problema at ipaayos sa DPWH kung kaya pa. Desisyonan na rin kung dapat bang ibigay pa rin sa DPWH ang dagdag na 10.33 billion budget. At pagkuha ng third-party construction management team na magbabantay sa kalidad ng trabaho at panukala kung paano mapapababa ang budget ng proyekto. The goal is to have the best functional, iconic Senate building that will be a symbol of our democratic process, of the will of the Filipino people, no? At the best quality sa tamang cost. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa bawat tanim ng mga magsasaka sa Mangkayan sa Benguet, hangad nila ay masaganang ani para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya sa ilalim ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation, nagpatayo tayo ng 3 bago at matitibay na silid-aralan doon. Supply ng tubig ang isa sa pangunahing problema ng mga residente sa Sitio Dagadag sa Mangkayan sa Benguet. Dahil sa mataas na lokasyon ng lugar, hindi nakakaakyat sa kanila ang tubig. Kaya naman 6:00 pa lang ng umaga, naglalakad na ng 200 metros sa maputik na daan ang grade 5 student na si Albi para mag-igib ng tubig na gagamitin niya sa kanyang pagpasok sa eskwela. Mahirap po na magbitbit ng galon pero kinakaya ko dahil para gusto kong mag-aral at pumasok sa paaralan. Isa ang probinsya ng Benguet sa matinding naapektuhan ng bagyong Egay noong nakaraang taon.
Kaya nang nagsimula ang construction ng Kapuso School sa lugar nitong Pebrero, libreng ipinapagamit ni Pablo ang kanyang water pump para mag-supply ng tubig sa eskwelahan. Yung supply ng tubig very limited. So tinulungan tayo dyan ng isang community volunteer natin. At makalipas ang halos 3 buwan, matagumpay nang napasinayaan ng GMA Kapuso Foundation ang 3 Kapuso classroom na may hand at foot washing facility sa Dagadag Elementary School. Maraming salamat po sa pakikipagtulungan ng aming mga sponsors, partners, volunteers at donors. Kabilang na ang mga nagpaabot ng tulong sa ating isinagawang Mike Enriquez Legacy Fund. The family of Mike Enriquez called on those who were mourning for Mike na instead of giving flowers, mag-donate sa GMA Kapuso Foundation. Yung proceeds nun ay kasama dito sa fund na ginamit natin sa pagpapatayo ng school na ito. Wala kang pasasalamat. Salamat talaga kasi the GMA Kapuso is considering the last mile schools. Yung mga hindi pinapansin ng GMA Kapuso. Salamat GMA Kapuso! Yay! Sa mga nais pong makiisa sa aming mga project, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Naghain ng motion for reconsideration ang gobernador ng Bohol sa 6 na buwang suspensyong ipinataw sa kanya kaugnay ng issue sa resort sa Chocolate Hills. Sa mosyon ni Governor Erico Aristotel, itinanggi niyang sangkot siya sa pagpayag sa konstruksyon, operasyon at pagpapalawig ng nasabing resort. Hiling niya, agad na alisin ang suspensyon at magkaroon ng patas na investigasyon. Bukod sa gobernador, 68 opisyal pa ang isinailalim sa preventive suspension ng ombudsman para bigyan daan ng investigasyon sa issue. Sa Cebu City naman, dinakip po ang lalaking nanuntok umano ng ilang babae dahil lang sa maganda umano nilang itsura. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May mga sugat at black eye pa nang dumulog sa pulisya ang 3 babaeng ito sa Cebu City. Pare-pareho ang kanilang inirereklamo. May isang lalaki raw na bigla na lang nanakit sa kanila sa magkakahiwalay na insidente noong linggo ng gabi. Sa unang insidente, bigla na lang daw siniko ng lalaki ang biktima habang naglalakad lang sa D. Hacusanim Street. Tinamaan siya sa mata. Naglalakad lang din ang pangalawang biktima. Ang bigla daw siyang suntukin ng parehong lalaki. Natamaan ang kanyang ilong na nasugatan at ang pangyayari kanyang naipost sa social media na nag-viral na ngayon. Ang ikatlong biktima, 22 anyos na babae na nag-jogging lang sa Puente Usmeña nang biglang sapakin sa mata ng parehong lalaki. Matapos matanggap ng Abiliana Police Station ang reklamo, agad silang rumisponde. Nahuli ang 37 taong gulang na suspek at nang tanungin ng pulisya kung bakit niya ito ginawa, sabi raw ng suspek, nagalit siya dahil umano magaganda ang mga babae. Sampa siya sa kay guwapa daw ko no, peke daw ko no ang kanawong. Inaalam ng pulisya kung may problema sa pag-iisip ang lalaki na sinampahan ng reklamong multiple physical injuries. Hindi nagpa-unlock ng panayam ang suspect. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Katatapos lang ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan sa Quirino Grandstand. Ang mga naganap doon sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, dagsa ngayon ang mga manonood sa ginaganap na libreng concert dito sa Quirino Grandstand. Tampok sa concert na ito ang pamosong Pinoy pop girl group na BINI. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng ating kasarinlan. Nandito rin kanina sa Quirino Grandstand si Pangulong Bongbong Marcos sa sinaksihan naman ng Parada ng Kalayaan kung saan nagbigay pugay at nagpakita ng puwersang sandatahang lakas ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa kanya mensahe, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga Pilipino lalo na ang mga kabataan na huwag ipagwalang bahala at isang tabi ang kasaysayan at patuloy na ipaglaban ang tinatamasang kalayaan.
Tulad anya ng ating mga ninunong lumaban at nagbuwis ng buhay para sa tinatamasang kalayaan ng bansa ngayon, nanindigan ng Pangulo na hindi raw tayo tatalikod sa pagtatanggol sa ating nasasakupan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Panghuli na, Mel, itong libreng concert sa serya ng mga aktibidad para sa pagdiriwang nga ng ika-126 na anibersaryo ng ating kasarinlan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Sagot na ni Julian San Jose at Stel ng SB19 ang inyong playlist this July. May upcoming concert kasi sila together kung saan more than kantahan ang aabangan. Makichika kay Aubrey Carampel. Julie and Stel collaboration is real. Dahil si Asia's Limitless star Julian San Jose and SB19 member Stel magsasama na in one concert stage. Ito na nga ang kanilang sagot sa request and clamor ng fans. After nga nung The Voice Generations, parang sabi nila sana magkaroon ng yun nga, concert, ganito, ganyan. And finally, now it's happening. And we're so very, very excited. Sobrang exciting for me kasi ako, to be honest, sanay lang ako mga concerts with SB19 talaga. Pero yung ganitong kalaking klaseng engagement with other artists na napakakilalang kilala rin and sobrang sikat. From nag-world tour ha? Ang Julian Stel, ang ating tinig concert is finally happening on July 27 and 28 sa New Frontier Theater. Na-collab din ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment and directed by Paolo Valenciano. That's why ang ating tinig kasi ipapakita namin ni Stel yung iba't ibang klaseng range na makikita niyo dito sa concert. So first, yung range ng mga boses namin, yung range namin together, and yung range ng OPM. Very hands-on sina Julie and Stel sa paghahanda sa concert, lalo na sa kanilang mga repertoire. Gusto namin yung mapapakita talaga namin is something na alam naming strength namin. But wala naman ding masama mag-try kami ng something new. Sa pictorial naman, kitang enjoy na with each other's company ang The Voice Kids Philippines coaches. Na-captured ng celebrity photographer na si Shira Luna. Kaya bukod sa bosesan, tiyak na malalang kulitan din daw ang masasaksihan ng fans sa kanilang concert. Kasi makulit din to si Julie. Ang kulit-kulit nga nito eh. Magiging makulit lang talaga ako pagka nandun si Stel. So ako pala yung bad influence dito. Ayun. Kasi yung gano'n, excited kami sa ganyan, yung mga batuhan sa stage. Yung mga banter kasi. And I also think na talagang mag-enjoy yung mga tao kasi ito yung side namin siguro na hindi pa nakikita ng ibang tao. Maaari nang bumili ng ticket sa concert simula June 15, 12 p.m. sa Ticketnet outlets nationwide or online sa ticketnet.com.ph. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.